Matalas at malakas ang sangasangan nitong sungay. My God! Kita mo kung gaano ka, pag nasuwag ka nito, talagang tusok ka dito. Ang lakas, Pero hindi pa rin ito sapat para maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Sa kagubatan, kailangan mag-ingat dahil posibleng hindi na makalakad, naipit sa silo o trap na para umano sa mga usa. Sa semi-wild enclosure na ito, dinadala ang mga rescued na usa matapos mahuli sa mga silo ng poachers. Kahit na nasa enclosure sila, they are still acting wild, which is a good behavior. Perfect enclosure, kita natin. Nothing unnatural sa pinapakain sa kanila. Higit 2 dekada na raw inaalagaan ng caretaker na si Dexter ang usang si Ibong. Yung pinakamatagal dyan, hinabol ng aso, maliit pa, nahuli dun, naunang nalagaan. Ito yung pinakamatapang na at pinakamatanda na usa dito. Merong kapansanan na siya, yung mata niya medyo malabo na. And ang tapang niya, grabe kung manuwag. Hindi man nakakita ang mga mata ni Ibong, alerto pa rin ito sa kanyang paligid. Galit yan Tumataas yung balahibo dahil galit siya, pati yung buntot niya, inaangat niya. Sa kalahating ektarya, mapuno at madamong lupain, malayang nakakaikot ang mga na-rescue na usa. Sa semi-wild enclosure na ito, dinadala ang mga rescued na usa matapos mahuli sa mga silo ng poachers. Kahit na nasa enclosure sila, they are still acting wild, which is a good behavior. Dahil mailap, sa tulong ng tranquilizer gun, susubukan namin silang bigyan ng gamot. Ang laman nito is yung vitamins at saka dewormer. Tila pahirapan ang pagtuturok ng gamot dahil alisto at mabilis tumakbo ang mga usa. Aba, may naliligaw sa balwarte ng mga usa, isang baka. Kailangan natin huliin tong baka na ito dahil hindi siya dapat nandito. Ang ginawa natin doon, tinangkilize natin. Sige, hintayin lang tayo ng mga few minutes para umepekto yung tranquilizer. Ilalabas natin. Bugawin lang natin. Ay, bitaw, bitaw! Tagumpay na nailabas ang baka sa lugar ng mga usa. Woo! Alright! Kaya natin ginawa yun kasi ayaw natin mabulabog yung mga usa pag hinahabol natin, kaya tinangkilize natin. Walang wildlife rescue center ng gobyerno sa Kalinga, kaya nagkusa na ang ilang mga residente na gumawa nito para sa mga nangangailangan na hayop. Dahil sa kakulangan ng rescue center, maging ang opisina ng Protected Area Management Office ng Banao Protected Landscape, ginawa na rin ng enclosure para sa mga hayop na may malalang kondisyon. Yun pong nandito, sa side na to, yung amputated yung paa, yung putol, way back 2021, may nag-report po sa PAMO na may deer na nakatali doon sa camp doon sa Barangay Talalang. Agad daw itong pinuntahan ng mga taga-DNR at naabutan nila itong sugatan. Lahat po ng 4 na paa, may mga sugat. Ang namin doon, nakuha po siya ng trap. Agad daw nila itong nilapatan ng paunang lunas. Pero dahil putol ang isang paa ng usa, hindi na ito maaring ibalik sa kagubatan. Dahil sa pinsala na dulot ng mga silo, kailangang masuri ang 2 usa para malaman kung may iba pa itong sakit dulot ng pagkasilo. Very swift ang dapat ang operations natin dito, Pag nasistress sila, pwede silang hindi mag-survive.
Hila yung tali. Hop. Okay. Okay. Sige, ganyan lang ha. Ayun yung mga scars niya, no? Nung nasilo siya dito sa kaliwang paa. Yung kabila. Ito, malinis. Turukan ko na. Ito yung para sa kuto. Dewormer. Huh? Yun, good boy. Si Talalang, injured siya, no? Putol yung kanyang front hoof. Yung antlers niya, natanggal niya yung antlers, which is natural because every year, nagpapalit sila ng antlers. Sugatan lang siya dito sa stump niya. Dati natalian din siya dito sa leeg. Pati likod meron. Ayun na, nagkaroon ng peklat dito. Vitamins. Next, para sa parasites. Dewormer. Go! Ayon sa Department of Natural Resources Administrative Order 2019, nasa kategorya ng endangered species ang mga Philippine deer. Ibig sabihin, inaasahan ang pagbaba ng kanilang populasyon ng higit sa 50% sa susunod na 10 taon. Samantala, sinamahan namin ang mga park ranger ng Banao Protected Landscape sa kanilang foot patrol. Hinahanap, sinisira at kinukuha nila ang mga trap para maprotektahan ang mga hayop sa gubat. Look at this, oh. So this is an old trap, right? Protected landscape itong Banao. There are still traps that are being set in this area. Ayon sa mga park ranger, galing sa ibang lugar ang mga poacher na naglalagay ng mga trap. Wow, may campsite, sir. Sinong gumawa ng mga campsite na ito? Mga hunter po. Dito sila nagpapahinga. Pag marami silang huli, yung mga backpack, nalagay dito. Anong naramdaman nyo pagka pinapatupad nyo yung enforcement tapos may mga tao pa rin gumagawa ng mga ganito? Siyempre sa trabaho namin, parang masakit sa kalooban. Parang kalaban nila kami. Parang sport din sa kanila na yung gumagawa ng ganito, mag-hunting. Magkabit tayo ng camera trap dito dahil ito yung daanan daw ng mga Philippine brown deer. Tingnan natin itong kuha ng camera trap, ano? Ito yung first footage. Uy! Oh my gosh! Meron kagad! It's a very healthy male Philippine brown deer na nakuha na natin. Nanginginain siya ng mga dahon-dahon. Gabi naman! It's a male deer again. Uy! May babae! It's a pair! Ito naman, ibang usa naman to dahil yung antlers niya matured na, no? This is the beacon of hope, itong protected landscape ng Banao. Kaya panatilihin nating masigla para may pagmamalaki tayo na sa norte, meron din palang tayong ganun. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.